Alright, so sa video na ito, i-customize naman natin ang iyong mga web pages kasi yun yung pinakagagamitin natin sa Facebook ads para makita ng mga prospect mo yung Team Genuine na ino-offer natin. So, ang kailangan mo lang gawin is punta ka dito sa All Pages, click mo yan. So, apat lang naman yung mga web pages na kailangan natin. Pinakauna is yung homepage, ikalawa is yung VSL, nandito yung VSL, ikatlo yung checkout, and ikapat yung payment option. So, itong mga pages na to, very important to kasi gagamitin natin yan sa pixels later on. So, ang una natin na i-edit, itong home o itong front page na nakalagay. So, ang kailangan mo lang gawin is i-hover mo yung mouse mo. May lalabas na ganito sa ilalim. And then, i-click mo itong Edit with Thrive Architect. So, hintayin mo lang siya mag-loading. So, yan. Ito yung lalabas once na inedit mo na. So, ito yung pinaka-template natin. Usually, wala ka naman talagang babaguhin pa dito sa mga itsura nito. Okay na yan. Kasi sa mobile, ganito yung itsura niya. So, pag i-click mo yung tablet, ganito. Sa desktop, ganito. Pero usually, mga prospect natin is nasa mobile. So, ganyan yung itsura niya. So, okay na yan. Wala ka nang kailangan pang baguhin choba-choba dito unless na-master mo na itong pagdating sa website. Tsaka mo siya pwedeng gawing makulay. Katulad nitong akin pag pumunta ka sa website ko. So, ganito yung itsura niya, di ba? May picture ko pa, may mga ganto-ganto pa. Pero, kabisado ko na kasi. Kaya nagagawa ko yung mga ganyang edit. Pero sa'yo, for the meantime, ito na muna, magagamit mo na siya. So, ang pinakakailangan mo lang talagang i-edit dito is itong mga nandito sa button na ito. So, kailangan, yung button, sa mga button na yan, pag clinic na yan ng prospect mo, mapupunta sila dun sa iyong messenger reference URL or sa iyong Facebook page. So, dalawang button lang naman yung kailangan mong baguhin. Ito at saka yung nasa pinakababa. So, para mabago mo, i-click mo lang tong button na ito. Huwag ito ha, pag click mo yan, text, hindi mo kasi makikita dito sa kaliwang side, text yung in-edit mo. Ang i-click mo is ito yung mismong button, dapat ganito yung lalabas. Okay, so dito sa button link na ito, dyan mo ilalagay, ipe-paste mo yung iyong messenger reference URL sa iyong chatbot. Or pwede rin naman yung mismong Facebook page Messenger mo. So for example sa akin, halimbawa ang Facebook Messenger ko sa page is ang username ko is Carl Serrano Greatness. So ang gagawin ko na lang, dadagdagan ko lang yan https://m.me. So pagka-clinic yan, mapupunta sila dito sa page na ito. Kasi yan yung username ko, di ba? Ayan, carlserrano.greatness. So, kapag wala kang messenger reference URL, so yun yung alternative. Pero mas maganda kung messenger reference URL yung gagamitin mo. So, I assume naman na pinanood mo yung Building Your Business na module, tinuro yung about sa Botcake, so ilalagay mo yan dyan. And then, make sure na i-click mo tong Open in New Tab. Okay? Para pag-click nila dito sa button na to, mapupunta sila sa bagong tab para makapag-message sa iyong Facebook page. Okay? So, kung ano yung ilalagay mo dito sa link na ito, yun din ang ilalagay mo dito sa ilalim. So, once na okay na yan, nailagay mo na yung link, na-click mo yung open in new tab, i-click mo tong save work. So, magsisaving siya, tapos may lalabas dito kapag na-save na. Yan, all changes saved. So, okay na yun. Okay? So, okay na. Na-save mo na siya. So, i-close natin yan. Next naman na papalitan natin is yung VSL. Dito ilalagay yung VSL natin eh. Team Genuine Academy Online Selling Course. So, ang una mo na gagawin is i-quick edit mo yan. Okay, quick edit. So, may gantong lalabas. And then, lagyan mo dito sa dulo ng pangalan mo. By Mark. So, kay Coach Mark ito. So, ito yung ilalagay ko sa kanya. So, ilagay mo lang yung by. Idugtong mo lang. Tapos, dito wala ka nang babaguhin din. Click mo yung update. Okay, para sa SEO din yan. So, ngayon, ang next na gagawin mo is i-click mo yung edit with Thrive Architect. So, yan. Ngayon, ito na yung pinakang VSL natin. Automatically nagbabago yan once na ina-update yung VSL natin, automatically na siya nagbabago. So, wala ka nang kailangan galawin dito. Huwag mong gagalawin yan. So, ngayon, ang pinakapapalitan mo na lang dito is yung Enroll Now button. Okay? Kasi kailangan mapunta itong Enroll Now button dun sa iyong checkout form. So, para makuha mo yung link ng iyong checkout form, balik ka dito sa page, and then, quick edit mo yan. So, yan. Ito yung pinakang slug. Ang tawag dito ay slug. Yung nasa, itong part na to, slug yan eh. Yun ang tawag dyan. So, yan yung pinaka-link ng checkout link mo. So, ang kailangan mo lang baguhin is yung mga Enroll Now button. So, ilan itong mga Enroll Now button na nakalagay dito? Isa, dito sa baba. Lagyan natin, taas natin, 2, 3, 4. So, 4. Yan yung mga babaguhin mo. So, ang gagawin mo, same lang din yung ginawa natin kanina. I-click mo yan. So, dito kasi may nakalagay, di ba? Carl Serrano Checkout. So, papalitan mo na lang ito ng mismong website mo. Yan, carlserrano.com. Okay, so palitan mo yan. I-paste mo. Okay, so make sure tama ha. Make sure tama yung link ha.
Kanina, di ba, nakadalawang slash, bawal yun. Dapat ganyan. markreyes.ph checkout. Okay, so depende sa kung ano yung domain mo. So pagdating sa pag-create ng domain, dapat ang ginawa mo is yung pangalan mo lang, first name and last name mo lang. So para madali. So yun ang gagawin mo. Next, kakopy mo to. Copy. Tapos ilagay mo rin siya. So dito hindi mo na kailangan i-click yung open in new tab. Wag na. Okay na yan. Lagay mo rin siya dito. Paste mo. Okay? So yan. Naka-paste na siya. Click mo. Yan. Naka-paste na siya. Then next, yung ikatlo. Paste mo ulit. Then next. Sa pinakadulo. Paste mo ulit. So yan. So pag nag-click sila dyan, mapupunta sila doon sa checkout form. So later on, ituturo ko sa iyo kung para saan yun. Then click mo yung save work. Pwede rin Control S. Kung mas gusto mo, pwede rin save work. So yan, pares lang yun. Shortcut lang yung Control S. So once nas all changes saved, close mo na yan. Next naman tayo na bagbaguhin natin is yung checkout form. So i-click mo tong edit with Thrive Architect. So pag nag-click sila doon sa enroll now button, dito sila sa page na ito mapupunta. So yan, automatic na yung video na yan. So naka-template na talaga siya. Automatic na rin itong ano na to, itong form na to. Nakaganyan na talaga yan. So dito siya mapupunta. Okay? So make sure na isa-save mo itong link na ito. Later on, ituturo ko pala sa iyo para mas madaling maintindihan. Punta muna tayo dito sa contact form. Okay, punta ka dito sa contact. Then click mo itong contact form. Open a new tab mo siya. So yan. And then check out. So itong contact form na ito, nakakonect ito sa iyong Gmail na ituturo ko sa iyo mamaya. Then once na nag-check out sila, nag-fill up sila dito sa form na to, yung prospect mo, automatically mapupunta sila dun sa Gmail mo and then makikita mo yung information nila at sa pamamagitan ng information na yon, mafa-follow up mo sila. So yun yung ginagawa ko. So for example, ilalagay nila first name, last name, email nila, and then yung contact number nila. So kung ano yung contact number na ilagay nila, tinatawagan namin yun para i-follow up sila para mag-pay in sila. Okay? So yun yung pinaka-follow up namin sa kanila. So bigyan kita ng example. Punta tayo dito sa Gmail. So ganito yung lalabas dyan. So may checkout. Di ba? Kita mo? May mga nakalagay na na information nila. So tinatawagan namin yan isa-isa. So lahat yan para i-confirm kung nag-payment na sila or hindi pa. Okay? So yun ang pinaka-purpose nitong contact form na to. So punta ka dito sa contact form, then click mo itong edit. Okay, so pag nandito ka na sa contact form, tatanggalin mo lang itong mga placeholder na ito. Okay, yan, yung placeholder na yan, erase mo lang yan. Ganyan. Erase. So yan. Okay, placeholder lang ha. Huwag mo i-erase yung iba. So dapat ganito yung magiging itsura niyan. And then once na okay na siya, punta ka naman dito sa actions. Okay, so dito sa actions, i-edit natin ito na dapat mapunta siya dun sa payment page, which is ito yung payment page, yung payment options na to. So ang gagawin mo lang is papalitan natin yung link. Nakalagay kasi, ang pinaka-slug niya kasi is payment. So i-copy natin yan. Tapos balik tayo sa contact form. Palitan natin ito ng payment. And then itong carlserrano.com, papalitan natin ng website mo. So yan. Dapat ganyan lang ha. So yan. Ganyan dapat yan. So para pag nag-fill up sila dito sa form na ito, pag-click nila proceed to payment, mapupunta sila dun sa payment page na mamaya makikita mo. Okay? Actually, pwede rin pala dito eh. Para mas madali, pwede rin to another option. Punta tayo dito, tanggalin natin ito, then select page, payment option. Mas madali pala yun. Kasi magkukuha-kuha ka pa ng link. Pero at least alam mo na yung dalawa. Okay? So, yan yung yan yung mapupunta siya doon sa payment option. Then once na okay na yan, punta ka naman dito sa mail. Okay, so ito dapat ito ay nakalagay dito ay markreyes.ph.com. Check out at markreyesph.com. So, ngayon dito sa 2, okay, mamaya papalitan natin ito once na nakapag-create ka na ng Gmail. So, later on papalitan natin yan. Then, once na okay na yan, click mo yung save. So, kapag na-save mo na, nakalagay contact form, save, copy mo ito. Itong lahat ha, yung buong code na yan. Copy mo yan. And then, punta ka ulit dito sa checkout. Then, click mo ito. Click mo yung edit WordPress content. Tapos, i-paste mo. Okay, then, click save. Then, once na okay na, click mo na ulit yung save work. So, yan.
So, itong countdown timer, automatically nakaset na yan. Huwag mo nang pakialaman. Nagka-countdown na yan ng kusa. So, i-close na natin ito. So, pagka nagganyan pala ha, di ba? Clinose ko, tapos may lumabas na ganito. Ibig sabihin, hindi pa siya nasi-save. Minsan may bug na ganun eh. So, ang gawin mo, save work mo lang ulit. Save work mo lang ulit, then all changes save. So, pag close niya, okay na. Okay na siya. So, ngayon naman, punta tayo dito sa payment options naman. So, i-click mo yung edit with Thrive Architect para at least makita mo kung ano yung pagkakasunod-sunod niya. So, mamaya ite-testing naman natin ito kung gumagana lahat eh. So, yan. Dito, ang pinakababaguhin mo na lang talaga dito sa payment page na to ay yung click here para makausap mo ako. Kasi, ang instruction dito, magbabayad sila manually. So, magbabayad sila sa payment option na naka-provide dito. And then, pag nakapagbayad na sila, ang next na gagawin is magkiklik sila dito para isend yung proof of payment nila. So, dapat ito ay nakalink sa iyong Facebook page ulit. Okay? Nakalink sa iyong Facebook page para dun sila magsisend ng payment. So, ang ilagay mo dito is yung pinakang messenger ng Facebook page mo or pwede ring messenger reference URL button. Pero pag messenger reference URL button, dapat hindi na sila ulit papupuntahin sa VSL ha. So, mas maganda, para mas safe is yung ganito na lang, https.m.me. Ang ginawa ko kasi personally is, punta tayo dun sa botcake ko. Halimbawa, itong online selling by Carl. Okay, so yan. Ang ginawa ko ganito, gumawa ako ng growth tool na messenger reference URL na paid. So, click natin to ha. So, pag clinic nila yan, ito yung sasabihin ng botcake. Send mo lang sa akin complete name, contact number, active email, address, proof of payment mo. So, gumawa ako ng ganyan na klase ng botcake ng messenger reference URL para automatically is ito yung nilalagay ko dito sa button na ito para pag click nila, hihingin na kaagad sa kanila yung proof of payment. Okay, so pwede mo rin itong gayahin. Pwede mo rin itong gawin. So, para mas madali. So, kung sakasakali man na mag-fail, minsan kasi hindi talaga nagana yan. Minsan nagbabag, hindi nagana. Pero at least, napupunta sila dun sa yung Facebook page. Okay? So, yun yung gagamitin mo na link. So, assuming na lang na nilagyan ko na yan ng link. Okay, once na, ang kailangan, isa pa pala, before matapos, dapat ay nakaklik yung open in new tab. Para kung sakasakaling kailanganin ulit nila na bumalik dito para tingnan yung instruction, makakabalik sila. Okay, and ito pa pala, dagdagan mo ito sa GCash na part. Lagyan mo dito ng OR 0961-402-7158. Okay, kasi minsan napupuno yung GCash ko eh. Kasi ang limit lang nito parehas is tig 500k. So, 1 million na yan. So, kung sakasakali man na mag-limit na ito, hindi sila makapag-send, pwede sila mag-send dito. Okay, so mayroon tayong 1 million worth ng GCash na account na pwede nilang pag-sendan. Ito mga debit card, credit card payment, wag mo na tong masyadong pansinin kasi okay na yan, nakaset na yan. Dito ang kailangan mo na lang gawin is ilalagay mo yung messenger reference URL or yung messenger ng Facebook page ha, hindi profile page. Then once na okay na yan, click mo yung save work. So that's it, yun lang naman yung kailangan mong gawin para dito sa 3 pages na ito. So balik-balikan mo lang kung sakaling hindi mo masyadong naintindihan.